Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya. Unang kabanata. Mula kay Pablo na isang apostol, kasama ang lahat ng kapatid dito. Ang pagka-apostol ko ay hindi galing sa tao o sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan. Mahal kong mga kapatid sa mga iglesia diyan sa Galasya, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ginawa niya ito para mailigtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. Purihin natin ang Diyos magpakailanman. Amen. Iisa lang ang magandang balita. Nagtaka ako dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit, na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi, ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Paano naging apostol si Pablo? Gusto kong malaman ninyo mga kapatid na ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. At hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Hesukristo. Alam naman ninyo ang dati kong pamumuhay noong kasapi ako sa relihiyon ng mga Hudyo. Inusid ko ng lubos ang iglesia ng Diyos at sinikap ko itong lipulin. At tungkol naman sa pagsunod sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang marami sa mga kaedad ko dahil tapat kong sinunod ang mga tradisyong nanggaling pa sa mga ninuno namin. Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi Hudyo. Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kanino man. Hindi rin ako pumunta sa Jerusalem para makipagkita sa mga naunang naging apostol kaysa sa akin. Sa halip pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus. Pagkatapos ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro. 2 linggo akong namalagi sa kanya. Wala na akong nakita pang ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoo ang lahat ng sinasabi ko sa sulat na ito, at alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos pumunta na ako sa Syria at Cilicia. Nang panahong iyon, hindi pa ako personal na nakikita ng mga iglesia sa Judea na nakay Kristo. Nabalitaan lang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral na ngayon ng tungkol sa pananampalatayang sinikap niyang puksain noon. Kaya pinapurihan nila ang Diyos dahil sa ginawa niya sa akin. Ikalawang kabanata. Ang pagtanggap kay Pablo bilang apostol. Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. Kasama ko sina Bernabe at Tito. Bumalik ako dahil nangusap sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta roon. Nakipagkita ako ng sarilinan sa mga pinuno ng iglesia at ipinaliwanag ko sa kanila ang magandang balita na ipinangangaral ko sa mga hindi Hudyo. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. Nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangaral ko dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi siya Hudyo. Lumabas ang usapin tungkol sa pagtutuli dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Kristo Jesus at gawin ulit tayong alipin ng kautusan ni Moises. Ngunit kahit minsan,
Hindi kami sumang-ayon sa gusto nila upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanang itinuturo ng magandang balita. Ang mga namumuno sa mga mananampalataya sa Jerusalem ay wala namang idinagdag sa mga itinuturo ko. Kung sa bagay, hindi mahalaga sa akin kung sino man sila. Dahil walang itinatangi ang Diyos, sa halip na dagdagan nila ang mga itinuturo ko, kinilala nilang pinagkatiwalaan ako ng Diyos sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga hindi Hudyo, tulad ni Pedro na pinagkatiwalaan sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga Hudyo. Sapagkat ang Diyos na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring kumikilos sa gawain ko bilang apostol sa mga hindi Hudyo. Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesia na sina Santiago, Pedro at Juan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang gawaing ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa sa pangangaral ng magandang balita. Napagkasunduan namin na kami ang mga ngaral sa mga hindi Hudyo at sila naman ang mga ngaral sa mga Hudyo. Ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga mahihirap. At iyan din naman talaga ang nais kong gawin. Pinagsabihan ni Pablo si Pedro. Noong dumating si Pedro sa Antioch, pinagsabihan ko siya ng harapan dahil mali ang ginawa niya. Sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Hudyo. Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumain kasama ng mga hindi Hudyo. Natakot siya sa maaaring sabihin ng mga Hudyong nagpupumilit na magpatuloy ang mga hindi Hudyo para maligtas. Pati tuloy ang ibang mga kapatid na Hudyo ay nakigaya sa pagkukunwari niya at maging si Bernabe ay napagaya na rin. Nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng magandang balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat. Bakit mo pinipilit ang mga hindi Hudyo na mamuhay na parang mga Hudyo? Ikaw nga mismo na isang Hudyo ay namumuhay na parang hindi Hudyo. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaming mga ipinanganak na Hudyo ay iba sa mga hindi Hudyo na itinuturing ng mga kapwa naming Hudyo na makasalanan. Ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga kaming mga Hudyo ay sumampalataya rin kay Kristo Jesus para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, sapagkat walang sino mang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami, sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, masasabi bang si Kristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Hindi. Ngunit kung babalikan ko naman ang pagsunod sa kautusang iniwan ko na, ako na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako. Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng kautusan, nalaman ko na wala ng kapangyarihan ang kautusan sa akin. Kaya malaya na akong mamuhay para sa Diyos. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos, dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo.